Magandang araw po. Welcome po sa aking channel, Love9 TV. Patalasasan po. Meron po ba kayong mga properties na napapabayaan or non-performing assets? Plan nyo ibenta. Pero wala kayong oras pagbenta nito. Kung ito'y pagkakatiwala nyo po sa amin, tawag lang po kayo sa aking numero. Usap po tayo. Gawan ko po ng video for free. Yes, libre po. Wala po kayong babayaran. Tutulungan pa namin kayong mabenta ang inyong property. Kami na po bala sa marketing, sa boosting or paid ads, even sa tripping. Hindi na po kayo mapapagod sa pag-entertain ng mga buyers. Kami na po bala sa lahat. Tawag lang po kayo. Nandito po tayo ngayon sa Silang Cavite. Sa mga familiar po dito sa property, opo, na-vlog na natin to. Kaya po, nag-reshoot tayo. Gawa ng nag-markdown price na po si owner. Mamaya po sa dulong parte ng video pag-usapan natin ang presyo nito, pati distance, location at travel time. Ito poong buong property ay may lot area na 1,480 square meters more or less. At meron pong dalawang bahay. Yung unang nadaanan natin na kulay dilaw at itong kulay puti na halos hindi naman po ito natirahan, gawa ng nasa Amerika po si owner. At tungkol naman po sa dokumento, ito po'y titulado. Updated ang amilyar, kaya wala po kayo maging problema sa documentation o sa transfer ng title. Nakabakod na po buong property. At mula po sa Barangay Road, ito'y inner lot. Kaya napakatahimik po ng lugar, sariwa ang hangin, at malamig po ang klima. Ito po yung nasa mataas na lugar. Ang estimated elevation above sea level ay 1,632.2 feet. So dito po sa likod, napakalaki pa po ng espasyo na pwede pong lagyan ng swimming pool. Ito po yung back view ng pangalawang bahay na meron pong 5 bedrooms, maid's room at driver's room. So ito po yung tinutukoy ko na nasa Amerika ang may-ari. Halos hindi po nila ito natirhan. Umuwi lang sila para i-maintain, then balik na naman. Balik po tayo dito sa harapan. Yan po yung covered carport, nakakasya ang dalawang sakyan. At meron pong access door na papunta naman sa maid's room at driver's room. Then connecting dirty kitchen at formal kitchen. Mamaya po ikutan natin yan. So ito po yung main door. Ito po yung naka-solid wood slatted doors. Then dito po yung hallway. At kung meron man po kayong PWD or senior citizen sa pamilya, itong kwarto na to ang para sa kanila. Napakalawak po ng espasyo. Wooden design itong tile flooring. May customized glass windows. Natanaw po ang kabilang bahay. May sariling toilet and bath na may bathroom countertop, vanity mirror, hand wash basin, water closet with bidet, at shower. Dito naman po yung wardrobe. At paglabas naman po natin, katabi lang po nito yung powder room, na kung saan meron din pong bathroom countertop, malaking vanity mirror, then water closet. Yan po ulit yung main door na kung saan dyan po tayo pumasok kanina bago po natin ikutan yung formal kitchen, yung dining at itong living area. Check po muna itong mga kwarto. Ito po yung hagdan na kung saan naka-wooden staircase, handrail at metal railing. Meron din pong customized staircase window na nag-serves as natural sunlight. Dito po sa baba ay meron pong 4 na kwarto at nandun na rin po yung master bedroom. So, samahan niyo po ako, baba tayo. At nandito na po tayo sa ground floor. Pwede ring sabing basement. Dito po ay may understair storage. Sa pintura po ng ceiling at wall, wala po kayong ipapagawa dito.
Then yan po yung hallway. May access door naman dun papunta sa hagdan. At dito naman po may display cabinet. May drawer. Ito naman po yung unang kwarto. Dito sa baba, meron pong wardrobe, may drawer and dresser, at may glass window with security grill. Meron rin pong nakaabang para sa window type aircon. Dito po ay may built-in cabinet. At ito po yung tinutukoy ko na master bedroom na kung saan meron din pong sliding glass door na access papunta sa likod ng bahay kung saan yan po'y pinakita ko na sa inyo. Yung unang parte ng video na tinutukoy ko na pwede pong lagyan ng swimming pool. Ito pong sliding glass door ay mayroon din pong security grill. Yan po yung drawer and dresser. At ito naman po yung toilet and bath na may walk-in closet. Pasok po tayo. So yan po, from floor to ceiling po yan at kabilaan. Kaya kahit marami po yung kagamitan o damit, pwede pong ilagay dyan. Then dito naman po yung bathroom countertop. May malaking vanity mirror at nakabukod po ang toilet sa shower room. Dito naman po sa kabila yung shower room na kung saan ito yung naka-tile bathroom wall. At dito naman po yung wooden rack, then wardrobe. May drawer and dresser rin po dito. Labas po tayo. Balik po ulit tayo dito sa master bedroom. Tungayin niyo po ulit bago tayo lumabas. Napakalaki po ng espasyo. At dito naman po yung pangatlong kwarto dito sa baba na kung saan napakalaki po ng espasyo. Then meron din pong glass wall and window with security grill at wardrobe. May sarili din po itong toilet and bath. May bathroom countertop, vanity mirror, water closet with bidet, at shower. Labas na po tayo para check natin yung ibang parte nitong bahay. Doon po sa dulo ay may isa pang kwarto na kung saan ang basehan na lang po natin yung isang video o yung lumang video na lang. Or pwede rin upon tripping na lang at nakrop po yung video. Nandito po ulit tayo sa bakanting lote na kung saan pwede po kayo magtanim kung ayaw nyo mang maglagay ng swimming pool. At yan po yung water pump na halos hindi naman nagagamit. Gawa ng maayos naman po ang water supply. Ito po yung perimeter fence. At yan naman po yung hagdan. Then yung access door papunta sa isang kwarto. Akyat po tayo. So ito po yung kabilang side ng bahay. Then ito pong natatanaw natin, ayan yung access door na papunta naman sa kusina. At pag diniretso naman natin to, ito naman yung papunta sa garahe. Na matatanaw naman yung kabilang bahay. At balik po ulit tayo dito sa loob. Ito po yung living area na may corner glass, then naka-ceiling cove design, may chandelier. At dito naman po sa kabila, yung dining area. Naka-ceiling cove design, may chandelier, may customized glass windows, at meron pong sliding glass door na papunta naman dito sa balkonahe o terrace na kung may mga okasyon po kayo, pwede pong ganapin dito gawa ng napakalaki po ng espasyo nito. At please manage your expectation. Pag nag-set tayo ng tripping, gawa ng mula po sa Barangay Road, ito po'y inner lot. At kita nyo naman po, itong mga tiles ay palitin na. Kaya, ayan po ang reason kung ba't nag-markdown price na po si owner. At hindi na nila maasikaso ito. Yun lang naman po ang mapipintas ninyo. Pero the rest, itong structure, itong pintura, maayos na maayos pa po. Then meron pong breakfast table na may pendant lamp. At ito po yung
formal kitchen na may island, kitchen cabinets, then ito po yung pass-through window mula sa dirty kitchen. So, ganoon din po, meron pong kitchen countertop, kitchen cabinet, at storage ng kitchen utensils. Malaking bagay po yung glass window na nag-serve as natural sunlight dito sa kitchen. Ito naman po yung maid's room na kung saan malaki naman po ang espasyo. May glass window with security grill at toilet and bath. Bali po, sharing po ito o Jack and Jill mula dito sa maid's room at dito naman yung driver's room. Ito pong driver's room ay meron din pong built-in cabinet o wardrobe at ito po yung tinutukoy ko na access door papunta naman dito sa may garahe. So dyan tayo bumaba kanina yung hagdan. At mula po dito, matatanaw naman natin yung pangalawang bahay. Mula po sa entrance gate, mula po sa gate, ito po yung bubungad sa inyo once na mag-tripping tayo. Yung yellow house, then yung driveway. Dito po sa driveway ay meron din pong access door papunta sa dirty kitchen, maid's room at driver's room. Dito naman po sa kabilang side, yung 2-story building ay resort po yan. Pero soundproof naman. Wala po kayong maririnig na ingay. Hindi po yan pabrika o kung ano man. Private resort po yan. So babalik po ulit tayo dito sa gitna na kung saan makikita nyo yung dalawang bahay na murang-mura po nila binibenta ngayon. Ito naman pong kabilang bahay ay natitirahan naman pero bihira na po. Gawa ng may edad na rin po si Madam. So magkapatid po ang may-ari nito. Bukod po ang titulo nitong color white at bukod naman yung titulo ng color yellow house. Pero binebenta po ito as package na. Dito naman po sa kabila ay meron pong 4 na kwarto at may maids at driver's room. Bali po, 6 lahat na kwarto. Well-maintained din po ito. At may mga kagamitan na rin kasama. Siyempre, pera ng mga personal stuff ni owner. Napaganda po ng setup nitong dalawang bahay na kung saan halimbawa ito yung napili nyo na inyong magiging bahay bakasyunan, then yung kabila naman ay pwede nyong gawing guest house. Or kung gusto naman, pwede naman pong ipasok sa Airbnb para maging staycation business. Maglalagay lang talaga kayo ng swimming pool. Gawa ng lahat pong mga staycation business dito kahit malabig dito sa Tagaytay ay meron pong swimming pool. Welcome po dito sa bahay ni Madam kung saan nandito na po tayo sa living area o salas. Naka-glass walls and door. Then meron pong skylight, ceiling cove design, high ceiling. Napaka-aliwalas po. At lipat po tayo dito sa kabilang side na kung saan dyan po tayo pumasok sa main door. Customized wooden door with glass panel. Ito po yung unang kwarto na pwede pong maging receiving area, pwedeng gawing office, at meron din po itong sariling toilet and bath. May bathroom countertop, malaking vanity mirror, hand wash basin, bathroom cabinet, may glass rack, walk-in closet, from floor to ceiling po yan, at dito po yung water closet. Ito naman po yung shower enclosure na may hot shower set at ito yung naka-tile bathroom wall. Then meron pong bathroom window. Actually, kung meron po kayong PWD or senior citizen sa pamilya, itong kwarto na to ang para sa kanila. Then mula naman po dito, tanaw nyo naman yung color white na house. Labas po tayo. Dito naman po yung
powder room, na kung saan meron din pong bathroom countertop, hand wash basin, urinal, water closet, then bathroom cabinet. Paglabas po natin ay dito naman yung dining area na naka-ceiling cove design. Then may chandelier. At sa dulo naman yung island. Then yung formal kitchen. May ceiling fan, modular kitchen cabinet. Then meron pong storage ng kitchen utensils. At dito naman po yung dirty kitchen. May pantry, kitchen countertop, may kitchen cabinet, at storage ng kitchen utensils. Ito po yung tinutukoy ko na maid's room na meron pong wardrobe. Ito po yung Jack and Jill na toilet and bath. Bali, sharing po yan. Doon naman sa kabilang kwarto. Check na lang natin pan-tripping gawa ng may nagpapahinga. So, balik po ulit tayo dito sa my dirty kitchen. At dito naman po ulit yung formal kitchen. Ito pong island ay meron din pong stainless sink with faucet. Yung dining area. Then meron pong sliding glass door. Papunta naman sa open lanai. At dito naman po yung mga kwarto. May ilang steps na hagdan. Na kung saan banayad naman po. Hindi naman may hirapan kahit senior citizen. At ito po yung master bedroom na kung saan napakalaki din po ng espasyo. Meron din pong sariling toilet and bath. May walk-in closet. May shower room, may toilet, bathroom countertop, hand wash basin, at vanity mirror. So, tunghayin niyo po ulit itong master bedroom na kung saan meron pong sliding glass door. Then, dito na po tayo sa hallway. Yan po yung ulit yung hagdan. Then, dito naman po yung second bedroom na kung saan malaki din po ang espasyo nito. May customized glass window with security grill at meron pong access door papunta naman sa harapan ng bahay. Ito naman po yung toilet and bath na Jack and Jill o sharing din po ito dun sa kabilang kwarto. Ito po yung tinutukoy ko na access door na kung saan ito po yung bakanting lote at matatanaw natin yung main gate. Labas po tayo dito at lipat po tayo dito sa last bedroom o third bedroom na kung saan malaki din po ang espasyo. Meron din pong access glass door papunta dun sa harapan ng bahay. At ito po yung tinutukoy ko na Jack and Jill na toilet and bath o sharing dito sa kabilang kwarto. So kahit po sarado yung main door, may access door po kayo dito sa likod na malapit sa gate. Then meron din pong wardrobe at customized glass window with security grill. So yan po yung at na-present ko na po sa inyo lahat ng kwarto. Pag-usapan na natin ang distance, location at travel time. Mula po sa highway na Tagaytay-Santa Rosa Road, ang distance is 2.5 kilometers at ang travel time is 7 minutes. Mula naman po sa Tagaytay Flower Market, ang distance is 4.4 kilometers at ang travel time is 11 minutes. Mula naman po sa Tagaytay Rotonda, ang distance is 7.3 kilometers at ang travel time is 8 minutes. Kompleto na po doon gaya ng malls, hotels, restaurants, banks, schools, church at hospital. Yan po yung lagi kong binabanggit sa inyo na dapat nyo i-consider sa paghanap ng property, yung meron pong malapit na hospital. Hindi ko naman po sinasabing sakitin kayo. Yan man po for emergency purpose lang naman. At mula naman po sa Silang Public Market, ang distance is 8.1 kilometers at ang travel time is 24 minutes. Kompleto na rin po sa Silang gaya ng banks, schools, church, groceries, convenience store, drugstore, remittance center, banks, schools, church at hospital. Mula naman po sa Calac Silang Interchange, ang distance is 22.7 kilometers at ang travel time is 37 minutes. Mula naman po sa Manila o sa airport,
Ang distance is 59.5 kilometers at ang travel time is 1 hour and 23 minutes. Okay, sa presyo na po tayo. Ang original price po nito ay 38 million pesos. Itong dalawang bahay na kung saan may lot area po ito na 1,480 square meters more or less. Pero ngayon po, binebenta na lang po nila ito sa halagang 28.6 million pesos net. Ibig pong sabihin, si buyer po ang sasagot sa lahat ng taxes at expenses with regard to documentation. Murang-mura na po ito. Sa presyo pa lang po ng lupa, dito sa Silang, na kung saan mataas na po ang bentahan ng lupa dito, medyo may lasa na rin po ang 1,480 square meters. Plus, ang pagpakonstruct nyo pa ng dalawang malaking bahay, na kung saan mahal na rin po ang construction cost at materials, mukhang hindi po aabot yung 28 million pesos. Anyway, yan po'y opinion ko lang naman. So, depende pa rin yan sa inyo kung anong assessment nyo dito sa property. Kung may mga katanungan po kayo, tawag lang po kayo sa aking numero. At sa mga kababayan naman natin nasa ibang bansa, meron po akong Telegram. Sa mga iPhone user naman, may iMessage. Meron din pong Imo, Skype, Viber at WhatsApp. Same number lang po, 0917-316-3399. Sa mga nagtatanong naman po ng aming Facebook, meron po aming Facebook page na Nov9TV at Facebook Reel Video. Meron din pong TikTok at Instagram. May ibang YouTube channel po kami na The Nov9TV channel, Nov9TV Listings, Nov9TV On The Spot, Nov9TV Updates, at Nov9TV House Rental. Sana po naibigyan yung ang video presentation. Paki-like and subscribe na lang po sa aking channel para ma-update din po kayo sa aking future listings. Kung sakali po hanap niyo mas malaking sukat ng lupa, meron din po kami ibang listings na pwede niyong pagpilian. Huwag po kayo mag-atubiling tumawag sa amin, then let us know your budget para malaman namin kung anong property pwede namin i-look sa inyo. Sa lahat pong viewers, subscriber at nagtiwala po sa amin, salamat po sa suporta. Ingat po kayo lagi at yung pamilya. Maraming salamat po.